Mahigit doble po sa kapasidad ng EDSA ang dami ng mga sasakyang dumaraan dito araw-araw dahilan po ng pagsisikip ng trapiko rito. At bukod sa nakakainit po ng ulo para sa marami, malaki rin daw ang nawawalang pera sa bansa dahil sa traffic. Balitahan ni Michael Fahati. Kapag sinabing EDSA, di lang people power revolution ang ibig sabihin, kundi traffic. Sa 24 na kilometrong haba ng EDSA mula Caloocan hanggang Pasay, nasa 150,000 sasakyan lang ang kapasidad nito. Pero umabot sa 350,000 sasakyan ang bumabagtas sa EDSA araw-araw. Kaya usad pagong ang mga sasakyan dito na 20 to 30 kilometers per hour lamang ang takbo. Ay, wala naman magagawa niyo. Talagang traffic araw-araw eh. Yung 5 minutes na biyahe ko, 15 minutes na ngayon hanggang opisina doon sa mula Quezon Avenue. Saka yung mga bus dapat sa tulay na lang ulit padaanin. Bawasan yung mga sasakyan na luma na eh. Sobrang grabe, moderate to severe. Always moderate to severe. Nothing changed so much. Ayon sa MMDA, ang ideal daw sana na takbo sa EDSA ay 45 to 50 kilometers per hour. Kaya ang tanong, sobrang dami na ba talaga ng sasakyan o sadyang masikip na ang kali ng EDSA? Either magpaliit tayo ng sasakyan o magdagdag tayo ng kalye o magbawas tayo ng sasakyan. So talagang overcapacity na lalo yung EDSA. Pinag-aaralan daw ng DPWH ang posibilidad ng pagkasagawa ng isang elevated highway sa taas ng MRT o isang tunnel na babagtas sa ilalim ng EDSA. Sa tala ng National Statistical Coordination Board at Land Transportation Office, umabot na sa 6 na milyon ang rehistradong sasakyan noong 2008. 1.6 billion dito nasa Metro Manila o sa 100 Pilipino, 7 ang nagmamay-ari ng sasakyan. Pumalo naman sa mahigit 4 na milyon ng mga kumuha ng bagong lisensya. Tumataas naman sa 7% ang bumibili ng sasakyan kada taon. Ayon sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated, umabot na sa mahigit 132,000 ang bilang ng mga naibenta nilang sasakyan noong 2009. Umakyat ito sa halos 170,000 noong 2010. Pero hindi lahat na may sasakyan, ginagamit ito para pumasok sa trabaho. Tulad ni Lyndon Zarilla na kadalasang nagko-commute. Anong diferensya ba pag nagko-commute ka at ginagamit yung sasakyan mo? Lalo na pag-traffic. Medyo mabilis ang biyahe. Saka medyo madali kang makakarating sa pupuntahan mo. Bukod sa mga sasakyan, dumarami na rin ang mga motorsiklo sa daan. Mula 2005 hanggang 2009, merong 600,000 na motorsiklo ang nadagdag sa lansangan. Sa kasalukuyan, nasa 4.5 million na ang motorsiklo sa buong bansa. Kaya si Michael na dating gamit ay kotse, motorsiklo na ang minamaneho papasok sa trabaho. Yung motor kasi, matipid sa gasolina. Tapos pagdating sa biyahe, hindi ka masyadong abala sa traffic. Katulad ngayon, ang traffic ngayon talagang laking abala sa pagpasok ngayon eh. Siyam-siyam no? Oo, nakakasingit pati kahit saan. Tsaka pag parada, hindi ka mahirapan. Kahit saan pwede yung parada. Hindi katulad ng kotse, papark ka lang, bayad ka na. Ito, singit-singit mo lang. Malaki natipid mo rin. Malaki matitipid talaga, sir. Bukod sa nakakainit ng ulo ang trapiko sa EDSA para sa mga motorista, ayon sa Economic Impact Report ng National Center for Transportation Studies o NCTS, malaking lugi rin ang inaabot ng mga bansa dahil sa traffic. Noong 2011, umabot daw sa 137.5 billion pesos ang financial loss ng buong bansa dahil sa traffic. At sa loob ng isang dekada, nawala ng Pilipinas ng 1.5 trillion pesos. Siguro mararamdaman to ng mga taong per hour siguro yung mga rates nila. Yung iba nga, di ba, pag nalilate, napapagalitan at namememuhan pa. Kasi nga, late, no? At kung ang rason ng pagkalit na yan ay traffic, no? Ine-expect natin na ito persistent, no? At saka regular na type ng rason o na cost ng pagkalit. So, pag sinuma natin yan lahat, tinotal natin yan lahat sa isang araw, gaano ba karami yung mga nagtatrabaho sa ospital? Gaano ba yung nagtatrabaho sa pabrika? At iba-ibang mga trabaho, no? Kasama na yung mga nasa construction, nasa mga iba-ibang mga services, pati yung mga nasa call center. May kita natin na umabot nga ng milyon-milyon yan, bilyon pa nga pag tinotal natin sa isang taon. Dagdag ng NCTS kung sinunod lang daw ang rekomendasyon ng mga dalubhasa noong dekada 80 at 90, kasabay ng mga karatig bansa natin tulad ng Singapore, Hong Kong at Thailand na tinutukan ang kanilang infrastruktura ng transportasyon. Hindi raw sana natin nararanasan ngayon ang problema ng trapiko.
Katunayan nga, pag pumunta ka sa Thailand or sa Indonesia, kasama dun sa legislation nila yung pag-promote ng mga public transportation systems na, well, mag-i-improve ng traffic ng iba-ibang mga syudad. Hindi apektado ng political Na hindi maapektuhan ng pagpapalit siguro ng administrasyon. No? Ang panukalang Skybridge naman ng MMDA na maglalagay ng tulay mula Quezon City patungo sa Makati, makakatulong man ay hindi pa rin daw pangmatagalang solusyon ayon kay Director Jose Regidor ng NCTS. Bukod sa disiplina ng mga motorista at maayos na pamamalakad ng ating mga public transport, sana yung mga nagdedesisyon patungkol dito sa ating mga pampublikong sasakyan, pampublikong transportasyon, no? Nagko-commute din. Kasi iba yung nararamdaman mo, yung nararamdaman ng mga nagko-commute. ang tunay na pamantayan daw ng isang epesyenteng transportasyon. Isang maunlad na syudad ay isang syudad kung saan yung mga mayaman nagpa-public transport. Michael Pahatin, GMA News.